Sa taas naman po, ito po may final color na rin ito. Brown na rin po siya. Ayan. Kulay brown na din. Dito po medyo muuga pa dito. Palalagyan ko lang po ito ng additional na tibay ito sa taas. Taas at baba. Hindi pa lang nalalagyan po ng tornilyo. Pero palalagyan ko po yun para hindi siya masyadong muuga na ng ganyan. Medyo na busy lang po sila sa pagta-tiles. So sa tiling works po, dito po sa may part po ng hagdan, kompleto na po ito. Ayan na po, tuwid na po siya. Ayan. Railing na lang talaga para safe na safe po dito. Dito sa likod. Meron na rin po ito. So, may mga spacer po nakalagay. So lalagyan ko lang po yan ng tile grout. And then yung cover po ng ating drain. Palilinis ko lang po yan. So okay na po itong sa balcony po sa likod. Ayan. Dito po kompleto na rin. Lalabas ko po muna yung gamit kasi nagpo-proceed po kami ng painting works po sa loob. Instruction ko sa kanila, sa loob po muna magpintura. Pagka nalinisan na doon, natapos ng pintura, sasara po namin yung pinto. Pa-install ko na para hindi na po pumasok yung alikabok doon. Dito na naman kami mag-aalikabok sa part po ng living area. Ayan. Pero dito po nakapag-start na po sila dito. Paglagay po ng painting putty. So hindi pa lang tapos, hindi pa po ito naliliha. So mapapansin nyo po dito, tuwid na tuwid. Ayan. Ayan po yung kagandahan pag may corner bead. Tuwid na tuwid po yung mga corners niya. So hindi pa po ito naliliha. Kailangan pa po namin ito lihain. Ayan. May corner bead na po ito sa side na ito. Tuwid na tuwid. Ito po yung corner bead. Medyo bakat pa siya. Manipis pa yung pakakapahid ng pati. So, yan sa corner siya nilalagay. Yun po. So, halos lahat po ng corner niyan pinapalagyan ko po sa kanila. Diba, meron din ito. Yung planted column natin dito sa taas. Yan, meron din yan. Mga corner niya. So, dito po sa loob, nahasa na po ito na lalo namin para mas makuha yung straightness. Yung iba po napapahira na namin. Ilaw. Ayan, para maliwanag. Ayan, ganda na siya. Pati pa lang po yan. Ayan, kahit po yung pinaka mga edges niya. Meron din po siyang corner bead para mas makuha po na mas maayos yung straightness. Wala pa po itong, di pa po ito nasa sanding, naliliha. Pero kapag po ito naliha, mas makinis na po ito lalo tingnan. So, ganyan. Dito po sa part po ng walk-in closet. Ayan. Meron na rin po itong hati. Wala pa lang po ito pintura at hindi pa rin po naliliha. So sasabay-sabay na po namin ang pagliliha. Para po isang aligabok na kami dito. Isang linis na po mangyayari. Nakakabit na rin po ito. Ito, maliwanag na maliwanag. Dito po pala, pinabakbak ko to. Kasi una-una may napansin po akong kapak dito. Ito naman po sa CR. So kanina po, kulang lang po kami ng tiles. Hindi pa po natatapos yung nasa taas. Pero bumili po ako ng tiles kanina. So next week makakompleto na po ito. Baka install ko na rin po yung dito yung glass partition para sa shower area. Medyo madumi pa lang po talaga. Pero papalinis ko po ito ng mas maayos pa. Yung PVC molding sa gilid kulang pa.
Ito, iniisip namin medyo i-adjust pa po ito. Kasi gawa po nung ating salamin. So, titingnan ko kung may adjust pa po namin o hindi. Papa-actual ko pong ilagay yung salamin dito. Meron na rin po itong pati. Wala pa lang po itong pintura. Ayan. Ito na po ang tiles dito sa walk-in closet, sa sa master's bedroom. By next week, target ko pa-install na po yung steel door para safe na po lalo dito sa